Maganda ho itong panukala ni Senator Robin Hood Padilla na kung saan ay kanyang isinusulong na i-phase out o i-demonetize ito hong pera natin, yung 1,000 piso. Kasi ito ho ay may tuturing na panlaban po sa korupsyon o katiwalian dito po sa ating pamahalaan. Kasi karamihan ho o halos lahat ng mga korap na opisyal ng ating gobyerno hindi po nagtatago ng pera sa bangko Kasi mahalata ho sila at maano sila, no? Ma-check at ma-monitor ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kasi di ho ba kapag nagdeposito ka ng at least 500,000 pesos ay inire-report ka kagad ng bangko sa AMLAC. So ito maganda ho itong panukala ni Senator Robin Hood Padilla at talagang ito, kahit pa paano mga kababayan, may mga senador pa rin talaga nag-iisip po, no? Bagamat ito hong si Senator Padilla ay, di ba, may mga kung ano-ano mga paninira ho rito at pagmamaliit. Pero ito, at least, nag-iisip kung paano ho malalabanan yung napakalawak na korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa. So, maganda po yung kanyang panukala at ang sabi ho niya ay i-phase out o i-demonetize yung pinakamalaking pera natin, 1,000 piso, di po ba? Sa katunayan, meron din na hong may nagsulong na ho niyan, dating Finance Secretary na si Cesar Purisima, ang kanya nga ho tanggalin ho yung 1,000 pati yung 500. Tapos parang ang pinakamalaki na lang 200 pesos. Alam niyo, maganda ho ito naiisip Ako, pabor ho ako rito sa naiisip ni Senator Robin Padilla, kaya meron siyang panukalang batas dito. Kasi alam niyo, sa mga nakaraan, di ba, itong si Engineer Henry Alcantara, di ba, nagsoli po ng pera, tapos yung iba pang opisyal ng DPWH at yung isang kontraktor, di ba, nagsoli. Kay Henry Alcantara, bilhin nyo, naka-freeze na po yung kanyang bank accounts. Nakapaglabas po siya ng 110 million pesos na cash. Ano ibig sabihin ho nito, mga kababayan? So, talagang kumpirmado at lumilitaw na halos lahat po, no? O ako, sa tingin ko, hindi halos talagang lahat po ng mga magnanakaw, mandarambong dito po sa ating gobyerno ay nag-iipon po yan ng cash talagang may mga malalaking vault yan sa bahay at kung saan-saan sinrago. Yung iba naman may mga nagsasabi sa akin kumukuha po ng mga mahaling unit sa yung mga high-end na mga condominium na talagang mahirap po pasukin at hindi po pwede basta-basta puntahan ng sinuman at mga magnanakaw, akyat bahay, wala po. So, ganyan ho. Kasi maganda ho mga kababayan na talagang ako sa tingin ko kasi kapag halimbawa bibigyan mo ng sige sa ngayon 2026 sa June ipi-phase out natin itong tigi 1,000. Yung panukala po ni Senator Robin Padilla ay yung mula inilabas po na pera na tigi 1,000 mula 2020 hanggang 2025, yun ipi-phase out at hindi na po tatanggapin. Kasi may mga serial number ho ito na madali mamonitor. Naku, hindi na pwede yan. So, yung mula 2020 hanggang 2025, yung tigi 1,000. Kasi lahat naman lahat po ng mga mandarambong tigi 1,000 ang gamit ho niya ng pag-iipon Hindi po tigpa 500. Masyadong malaki ang bulto. Di po ba? So, tigi 1,000 piso yan, mga kababayan. So, maganda ho ito, na panukala ni Senator Robin Padilla. Eto, panoorin nyo mga kababayan, kasi na-monitor ko yung kanyang interview at yung report sa SMN Night. So, may punto itong si Senator Padilla. At least talagang nakapag-iisip po, kung paano tumulong na masawata itong korupsyon dito po sa ating pamahalaan. Eto, panoorin nyo mga kababayan itong report para po kay Senator Robin Padilla. Isa po ito sa talagang makatutulong para matugis at mahuli natin. At siyempre, mapigilan din po yung mga mandarambong sa ating gobyerno. Narito po ang pahayag ni Senator Robin Padilla sa isang report.
Ay mungkahi ang isang senador para agad makabawi ang taong bayan sa korupsyon sa flood control at national budget. Alamin ito sa report ni MJ Mondihar. Nanawagan si Senator Robin Padilla sa Bangko Sentral ng Pilipinas na i-demonetize ang lahat ng 1,000 peso bills na inisyu mula taong 2020 hanggang 2025. Ito ang laman ng kanyang Senator Solution number 192 na bunga raw ng pagsasauli ng limpak-limpak na pera ng mga taga-DPWH na sangkot sa flood control anomaly sa Bulacan. Pati ng expose ni former Congressman Zaldico kung saan tampok ang mali-maletang pera na nauugnay sa irregularidad. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power. Malaking issue rin para kay Padilla ang pagbibenta ng gold deposits ng Central Bank ng bansa na ayon sa senador ay walang malinaw na impormasyon kung magkano at saan ibinenta. So pinagduktong-duk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. Batay sa pag-aaral ng senador, targeted na maapektuhan ng mungkahing demonetization. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papapalitan naman ng bagong BSP banknotes ang mga inilabas na bills kaya hindi raw ito magiging problema. Lahat ng pera ho, may serial number. So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ho walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera, yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Kung ipatutupad, mapipilitang magpapalit sa bangko ang mga holder ng milyong-milyong piso. Nalilika naman ang paper trail na pwedeng sundan ng AMLAC at iba pang ahensya dahil ang 1,000 peso bills ay karaniwang ginagamit sa bribery, kickbacks at money laundering. Maaring mabawasan ang galaw ng dirty money sa targeted demonetization. Nagpapadala rin ito ng mensahe na hindi ligtas mag-imbak ng unexplained cash at maaring pumigil sa cash-based corruption sa hinaharap. Samantala, ayon sa ekonomistang si Cora Guidote, positibo ang mungkahing demonetization bilang hakbang kontra korupsyon. Gayunman, iginit niya na hindi ito maaaring basta ipatupad at kailangan dumaan sa tamang proseso. Anya, mahalaga ang malinaw at matapang na pamumuno ng Bangko Sentral sa ganitong hakbang. Nagbabala naman si BSP Governor Eli Remolona na ang demonetization ng high-value bills gaya ng 1,000 pesos ay magdudulot ng maraming pinsala kaysa benepisyo. Batay sa karanasan ng ibang bansa at sa dating trabaho niya sa Federal Reserve Bank of New York, ang biglaang pag-alis ng legal tender status ng malalaking denominasyon ay maaari magdulot ng economic disruption at abala sa publiko. Noong nakaraang buwan, minungkahi ni former Finance Secretary Cesar Purisima na i-demonetize ang 1,000 at 500 peso bills para sugpuin ang korupsyon. Pero kung gusto ng publiko na agad maka-restback sa talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan, mungkahi ni Senator Padilla, Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako'y nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Aksyon na kagad. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Yan po ang report, no? At sinasabi, maganda ho, yung panukala, kayo ho, pabor ho ba kayo? Ako, alam nyo, hindi ho sabihin natin, hindi po maapektuhan ho rito yung mga lehitimong negosyante. Kasi yung mga negosyante na yan, yung mga lehitimo na mga milyonaryo, bilyonaryo, yung pera po niya nasa bangko eh. At walang question po, no? Kahit na maglabas-pasok ang pera nila sa bangko, siyempre may mga lehitimo silang negosyo eh. O di po ba? Yung mga pangkaraniwang mamayan, na pwede kong kahit na mag-deposit ka ng mga mahigit sa 500,000 pesos at itimbre ka sa AMLAC, wala po kung ang pinanggalingan ng pera ay legal at nasa tamang pamamaraan. So maganda ho ito kasi talagang yung mga mandarambong lang naman ho ang ginagawa. Maganda ho sa lalo madaling panahon sana. Siguro magbigay ka ng 6 na buwan, okay na po yun, di po ba? At siguradong lalabas po yung pera ng lahat. Ayon nga sa report mga kababayan, yung inilabas na pera ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay hindi raw po umiikot ng todo dito sa ating bansa. Ang sinasabi,
Ewan ko lang ho kung ito, sana kumpirmahin ito ng ano no, ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay nasa 1 trilyon di umano ang nakatago ho, mga kababayan. So hindi po umiikot sa ating ekonomiya itong na perang ito na tinatayang nasa 1 trilyon. Bakit to? Siyempre tinatago ho ito ng mga mandarambong O kung saan-saan sa kanilang mga tahanan o kung ano man, kasi hindi pa pwede talaga nila i-deposit mga kababayan. At yung iba naman, ang ginagawa, pag makikita nyo naman pag bibili ho ng mga sasakyan ng mga yan, cash ho kaagad Dapat nga ho, maghigpit din ho sa mga dealer car dealer, na magkano ang binayad niyan? Kung cheque, malabo ho Cash ho talaga. Dapat inire-report ho nila yan sa BIR at sa ating gobyerno. Tapos yung iba naman ho, mga kababayan, may mga kilala ko na nag-i-invest po sa paintings, o yung mga mamahalin po ng mga tigka 20 million, 50 million, depende ho. Tapos yung mga alahas diamonds, kung ano-ano. Kasi hindi ho sila pwede mag-invest ngayon sa kotse, bistado sila. Yung mga bahay, bistado rin ho mga kababayan, madali makita Kaya yung iba ho ang ginagawa talagang kung saan-saan na itinatago yung pera. Gagawa po ng vault na malaki sa kanilang bahay na parang bangko, 'di ba? At andon yung mga cash. Pero ngayon ho, maluwag ho rito sa atin 'Di ba? Dapat check-in nagpagawa ka ng malaking bahay sa mga malaking subdivision billion ho ang halaga. Saan mo kinuha ang pera? Mga kababayan. So, yun ho, napakaluwag ho dito po sa atin. Kaya lang, ang tanong ho rito, lulusot ho kaya. Ito, bukod ho kay Senator Robin Padilla, mga kababayan, ay naunang nagpanukala na rin, ito pong si dating Finance Secretary Cesar Purisima. Ito. At nakusan, ang sabi niya, i-demonetize o i-phase out, mas madali pawalang bisa, itong mga high denomination bills. Yung kay dating Finance Secretary Purisima, yung gusto niya ho 1,000 note, yung tigi 1,000 piso. Mga kababayan, ay pati yung 500 pesos. So lahat ng malaki kasi pag nag 200 pesos sila, baka isang buong truck na yun, ilang milyon lang ho yun, di ba? So ako, naniniwala ako rito, mga kababayan, kasi pati yung mga, halimbawa, yung mga suhulan, di ba? Kung 200 pesos lang malaki. Susuhulan mo ng 10 milyon ng isang opisyal o isang politiko. Gaano kalaki yon? Ilang maleta yon? Di po ba? Ako, naniniwala ako rito. Kasi sabi po ni dating Finance Secretary Cesar Purisima na ganoon din po ang argumento at layunin ni Senator Robin Padilla na ito po ay pwedeng panlaban sa korupsyon at siyempre mga malakihang kasi mahihirapan ho natin dito yung mga mandarambong kasi hindi ho talaga nila pwedeng idaan sa bangko. Yun ho. So kanina sa report ay 'di ba sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas makasasama raw po, kailangan pag-aralang mabuti at maaaring makasama raw po sa ekonomiya itong pag-demonetize o pag-phase out sa pera natin yung tigi 1,000. Yan po yung sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si BSP Governor Eli Remolona. Pero Governor, Bangko Sentral ng Pilipinas, ito hong nangyayaring katiwalian sa ating bansa, di ba nakasama? Grabe ho, walang investor na gustong maglagak ng investment o puhunan dito po sa ating bansa. O dayuhan man o maging lokal. Lahat po sila ay nag-aantabay sa magiging takbo po ng investigasyon at kung sino ba yung mga mapaparusahan na mga politiko at iba pang opisyal ng gobyerno. Di ba nakasama ho sa ating ekonomiya? Di ba? O yun ho, sabihin natin makaka-apekto kung i-demonetize o i-phase out itong pera. Pero mas malaki ho ang epekto dito po sa nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno. O ito, may binabanggit ho itong si dating Secretary Purisima na ito, may mga ginawa na ho ito ng iba pang mga bansa. Ito, tulad ho ng mga bansa sa India, Singapore at Canada
na kung saan ay ginamit ho nila itong demonetization para labanan po ang krimen. So, maganda ho ito kasi, di ba, kapag biro mo, yung tigda 200 lang ho ang magiging ang pinakamalaking pera eh. Talagang bulto-bulto ho mga kababayan eh. Ilang tonelada yan kapag nagbibigay ng pera. So, yun ho. At ang pinakamainam ho rito, mga kababayan, eh talagang siyempre, maaaring ang gawin ho niyan ay, di ba, halimbawa, o bago i-demonetize, kasi hindi naman pa pwedeng biglaan eh. O halimbawa, 6 months. Baka ang gawin ho niyan, mga kababayan, eh, magpapalito sila ng ng pera. O, tama, yung, di ba, sa mga kung saan man, halimbawa, itong sa panukala ni Purisima, yung 6 months, so, halimbawa, bibigyan kayo ng period. Yung mga itong pera na ito, sa tulad ng binabagito ni Senator Robin Padilla, mula 2020 hanggang 2025, ipalit nyo sa loob ng 6 na buwan. Ipalit nyo na sa mga bangko. At siyempre, ang mga requirements rito, kinakailangan magbigay po ng